Ang inyong patrol ng Pilipino nakatutok sa mga pagkilos tungo sa pagbabago. Isang taon bago sumabak muli ang Pinoy sa pagboto ng mga bagong lider, inilulunsad ng ABS-CBN ang Boto Mo, Ipatrol Mo. Ako ang simula, isang kampanya na nag-eengganyo sa ating lahat na aktibong lumahok at siguruhing malinis at maayos ang halalan sa 2010. Nasa atin po ang desisyon, nasa atin ang pagbabago, nasa atin ang simula. Ang espesyal na edisyon ng TV Patrol, sisimula na ngayon! Sa ulo ng mga nagbabagang balita, countdown para sa halalan sa 2010, sinimulan na ng ABS-CBN. Boto mo, ipatrol mo. Ako ang simula. Inilunsad sa bayang pagpaparehistro sa iba't ibang lugar sa bansa. Dinumog ang mga update sa Pampanga, Cebu at Davao. Live! Ilan sa mga nag-aambisyong maging Pangulo nagharap-harap sa unang pagkakataon ang kanilang plano sa bansa. Alamin live! Exclusive! Suspect sa pagsusuplayan ng sabu sa Zambales, hinuli ang maksyong video ng pag-aresto. Tutukan! Presyo ng bigas, isda at gulay, nagmahal. Mga kumpanya ng langis, magtataas rin ba? Alamin! Motorcade ni Manny Pacquiao, natuloy na. Pacman may bagong posisyon sa gobyernong Arroyo. Nanay Dionisia, excited na sa kanyang nalalapit na birthday. Gown na isusot niya sa espesyal na araw, ipapakita. Kandidatang nasipa sa Binibining Pilipinas pageant, nanalong Miss Earth. At mga sikat na singer at mga banda nagsama-sama sa isang concert para sa pagbabago. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Mayo 11, 2008, isang taon na lang mga kapamilya, maghahalal muli tayo ng mga bagong leader ng ating bayan. Nasa ating mga kamay ang susi ng pagbabago. Dahil dito po sa Boto Mo, Ipatrol Mo, sigaw nating lahat, ako ang simula. Mga kapamilya, bawal mawala ng pag-asa, bawal ding magbulag-bulagan. Kaya nating baguhin ang sistema dahil tayong lahat ang magbabantay at maniniguro na malinis at makabuluhan ang halalan sa 2010. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mula rito sa Pampanga, hinihikayat namin kayong lahat na maging Boto Mo Patrollers. Wala pong pinipili rito, mapalalaki, babae, mga kabataan, anuman ang inyong hanap buhay o antas sa lipunan. Pati mga kapamilya nating OFWs. At mula naman po dito sa Davao, kung meron po kayong puna o sumbong, gagamitin ng ABS-CBN at ng ating mga kapamilya ang kapangyarihan ng telebisyon, radyo, cable, internet at cellphone para po ipatrol ang mga boto natin. Maraming salamat, Ses at Pinky. Ngayon, 2009 na. Subok na ang Boto Mo, Ipatrol Mo sa halalan noong 2007. Maraming Pinoy ang gustong maging instrumento para sa pagbabago sa pamamagitan ng pagte-text, pag-i-email at pagkuha ng cellphone video ng mga nakitang pandaraya at katiwalian sa nakaraang eleksyon. Para sa 2010, muling binubuhay ng ABS-CBN ang kampanya na Boto Mo, Ipatrol Mo. Ako ang simula. Sa isang bansang sawang-sawa na sa takbo ng politika at pagod na sa pare-parehong pangako, sino nga ba ang pwedeng magsimula ng pagbabago? Kami rito sa ABS-CBN naniniwalang nasa sarili natin ang simula. Ako ang simula is hopefully a way to again empower Filipinos even more, to make them feel that they have hope, that they're not alone, that they take that move.
Ipinanganak ang Ako ang Simula mula sa kampanya ng ABS-CBN na Boto Mo Ipatrol Mo noong 2007. Nagbigay daan ito sa libu-libong mamamayan na i-text ang nakita nilang katiwalian noong eleksyon. Ang dami natin na laman na pamamaraan na pandaraya na ginamit noong 2007. Nagsusumbong talaga yung tao, padala sila ng padala ng MMS. Sabihin, ito yung indelible ink namin. Umabot sa 500 text kada araw ang natanggap ng Boto Mo Ipatrol Mo. At nung araw ng halalan, mahigit sa 2,000 reklamo ang pinadala ng mga texter. Malaki ang maitutulong ng mga cellphone ngayon. Ngayon ang kailangan lang taong nagmamalasakit may pakialam sa nangyayari sa araw ng eleksyon. Tulad na lang ng panununog ng isang eskwelahan noon sa Batangas kung saan isang teacher at poll watcher ang namatay. That was very dramatic. It showed the deaths of teachers. And the person who triggered that was at first afraid. So you can see that individual battle for integrity of the Filipinos who wanted change but yet were afraid to try. Mula sa pagiging mapagmatyag na botante, ang pag-angkin sa ating kinabukasan, ang hamon ngayon ng Boto Mo Ipatrol Mo, Ako ang Simula. Sa mga kabataan, gusto nila self-expression, gusto nila identity. Napaka-importante sa kanila nun. Kung sasali man sila dito sa kahit anong movement, kailangan nakaka-express sila ng identity nila. Sa 2010, tinatayang may 2 milyon ang first-time voters. Aabot sa 11 milyon ang kabataang pwedeng bumoto. Pwede na rin silang magluklok ng bagong pangulo. Hindi pwedeng nakaupo lang kayo. Hindi ho ganon. So, paghihikayat, pag-encourage sa mga kabataan na kumilos na. Yun ang Ako ang Simula. This generation, the next generation of Filipinos, will be living through the same problems we've lived through, and cynicism will get deeper. This is a last chance. At nasa ating mga kamay ang pagbabago. At ang pagbabagong yan ay nagsisimula na ngayon. Kaya't maging bahagi ng Boto Mo Ipatrol Mo. Ipadala ang inyong kwento, suhestyon o solusyon. I-text ang e-report, space, name, comma, address, comma, at ang inyong mensahe sa 2366. I-email sa ereport@abs-cbn.com o mag-log on sa abs-cbnnews.com. Mayong gabi, diha mula rito sa Plaza Sugbu sa Cebu. Nagsana po ngayon ang ating mga kababayan rito para matungayan itong mini concert na handog sa paglulunsad ng Boto Mo Ipatrol Mo, Ako ang Simula. Mamaya po yan. At magpe-perform ang mga banda at ilang personalidad dito sa Sugbu. At sa mga sandaling ito, nasa likod ko po ngayon at pinaunlakan tayo ng pagtatanghal ng street children ng scholars ng city government. Kanina po ay dinumog ang Boto Mo Ipatrol Mo, Ako ang Simula ng ating mga kapamilyang Cebuano. Dakong alas 5:35 ng hapon, mayroon pong 427 na mga kabataan ang nagparehistro para maging mga bagong BMPM volunteers. At kaninang alas 5 ng hapon naman, nagsara na po ang COMELEC registration dito kung saan mahigit 300 bagong botante ang nagpatala sa COMELEC. At makakasama po natin ngayon si Attorney Marciel Sarno. Siya po ang election officer dito sa Cebu. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Magandang gabi naman. Kamusta na po ang bilang ng mga nagparehistro sa COMELEC? Mas malaki po ba yung mga nagparegister ngayon kumpara sa mga nagdaang mga eleksyon? Sa palagay ko marami namang nagparehistro kasi magaling yung natin information dissemination. Ano po ang ginagawa ng COMELEC, sir, para mahikayat po yung mas marami natin mga kababayan na magparehistro at maging aktibo sa paglahok dito sa nalalapit na halalan? Ang ginawa ng COMELEC, nag-coordinate yung COMELEC sa mga beach partners at saka mga civil society at mga yung volunteers ng youth na to conduct information dissemination regarding sa ating registration. Alam niyo po, itong Cebu, isa po yan sa nababalitaan natin na tuwing may magaganap na eleksyon, sila po ang may pinakamataas na voter turnout tuwing nagaganap ang eleksyon.
Sa tingin niyo ho ba, mas marami mga bagong botante ang madaragdag ngayong darating na eleksyon, partikular po sa hanay ng ating mga kabataan? Palagay ko marami naman kasi yung registration namin from Monday to Saturday na. At magkakanda kami ng satellite registration. At saka itong registration namin hanggang October 31 ito ng 2009. Alright, maraming salamat po, Attorney Sarno. Magandang gabi po. Sa Mindanao naman, matyagang nagtiis ang ating mga kapamilyang Davaoenyo sa mahabang pila at mabagal na mano-manong proseso ng COMELEC basta't makapagparehistro lang. At live mula sa People's Park sa Davao City, nagpapatrol, Ces Orenya Drilon. Maayong gabi mula dito sa Davao. Tayo po ay nasa People's Park at nasa likod ko ang Madayaw Cultural Ensemble. Naku, naging masigla po ang paglulunsad ng Boto Mo, Ipatrol Mo, Ako ang Simula o Ako ang Sinugdanan, kagaya ng sinasabi nila dito sa Davao. Naku, umabot na po ng 600, halos 600 ang nakapagrehistro dito sa COMELEC at halos 600 na rin po ang mga bago nating Boto Patrollers. At naging masigla nga, kagaya ng sinasabi ko, ang paglulunsad ng ating kampanya at narito po ang mga naging kaganapan sa araw na ito. Kasing sigla ng sayawan ang paglunsad ng Boto Mo, Ipatrol Mo, Ako ang Simula dito sa Davao City. Dito sa siyudad ng Durian, pumirma ang kauna-unahang Boto Patroller, si Angel, na sa edad na 25 ay veterana ng volunteer ng 2 halalan sa ABS-CBN. Hindi ho tayo nagdadayaan sa counting po. So, yun yung fulfillment ho nakukuha natin. At least meron ho tayong difference na bibigay kahit lang man po konti. Kahit higit na 7 oras, bata, matanda, pinagtiyagaan ang pila ng COMELEC para lang makapag-register bilang botante. Mano-mano kasi ang proseso. Bakit nagtsatsaga kang pumila? Gusto mo bang bumoto talaga? Oo, para maano kung sino talaga yung tamang iboboto. Kahit mainit, ma'am. Pagtsagaan ko. Sa TV Patrol. Ang mag-asawang ito, higit 30 na ang edad. Pero ngayon lang sila boboto. Mas ramdam daw kasi nila ngayon ang kabuluhan nito. Ngayon nakikita ko medyo lumalala na yung sitwasyon natin. So, siguro kailangan kahit yung isang boto ko man lang ay makatulong. Yung mga bata nga nagpursiging bumoto. So tayo na rin, pursige na rin tayong bumoto. Sa mga nakaraang eleksyon, laging nanguna ang Davao sa voter turnout. At sa paglunsad na ito, nabigyan muli tayo ng isang sulyap sa demokrasyang istilong Pinoy na sa harap ng kahirapan at masalimuot na proseso, handang makilahok ang karamihan tungo sa pagbabago. Mga kapamilya, nagkaroon lamang ng ilang aberya dito. Nako, init at ulan ang tiniis ng mga dumagsa dito para magparehistro. Kaya't mga bandang hapon, nang inanunsyo ng COMELEC na hanggang 300 lamang ang kaya nilang iproseso, ay nagkaroon ng maraming reklamo dahil oras ang kanilang binilang sa pag-aantay. Narito ang naging paliwanag ng election officer dito sa People's Park. Sobrang dami nga na nag-apply. Ang kaso lang, ang ating capturing machine, limited lang talaga siya to 200. Sa 8 hours, 200 lang talaga ang pwede niyang makapture. Tapos, siguro, kung mas maraming capturing machines, mas marami tayong ma-accommodate. Nako, good news dahil yung daing po ng ating election officer na sana ay madagdagan ng kanilang biometrics machine. Yung biometrics machine ang siyang kumukuha ng litrato ng bagong botante. Ang kanyang hinaing na sana madagdagan ay natugunan po. Kaya on the way na. Sa katunayan, on the way na yung biometrics machine na yan. At katunayan nag-o-overtime po ang COMELEC. Dapat hanggang alas 5 lamang sila. Kaya umabot ng halos 600 ang mga narehistro nilang bagong botante ay dahil sa kanilang pag-o-overtime at mag-o-overtime
Nag-overtime pa po sila hanggang ngayong gabi. At saka ang mga gustong maging boto patroller ay hanggang hating gabi po ay pwede kayong magrehistro sa amin. Kasama ko ngayong gabi ang dalawa nating bagong boto patroller, si Jennifer at si Milken. Nako, tignan nyo naman si Jennifer. Tanungin ko muna si Jennifer, no? Ano ba sa tingin mo, Jennifer, ang magagawa mo bilang patroller, bilang boto patroller para maging maayos at malinis ang eleksyon natin? Kahit ganito ako may kapansanan, pero handa ka? Handa akong tumulong? Handa akong tumulong. May dala-dala ka bang cellphone o paano? Kung may makita akong may nag-vote buying, i-report ko kagad yun. Siguro pwede rin nating sabihin, dahil sa kalagayan mo, baka hindi ka pansinin, baka sabihin ako, huwag na natin, hindi ba pwede kang maging witness sa mga pangyayari, ano? Yes, ma'am. Anong oras ka ba dumating dito? Kanilang umaga lang, ma'am. Tapos, buong maghapon ka nag-antay para makapagrehistro? Yes, ma'am. Okay. Kasi ang dami ng tao. Sige, welcome ha! Welcome bilang boto patroller. Bagong-bago yan sa darating na 2010 elections, Salamat. Jennifer. Ngayon naman si Milken. Milken, ilang taon ka na ba? 18 years old po. 18. Okay, so first time voter ka. Opo, this coming 2010 elections po. Ikaw naman, Milken, sa palagay mo, ano ba ang kaya mong gawin para maging maayos ang ating eleksyon sa 2010, ang ating halalan? Sa darating po na 2010, pag may nakita po kung something na, yung kakaiba, yung something na parang iba sa mata, yung parang nambibili ng boto o yung mga ballot box na nilalagay na parang sinulatan na dati, yung parang tampered na ballot box at inilalagay so, sa mga ballot box. Magiging alerto ka. Okay, sa mga kaganapan. Dahil hindi po hadlang ang pagiging isang bata, pagiging minor de edad sa pagpatrol dahil naniniwala po ako na ako ang simula at isang text lang ho yan. Ayan, ang galing. Si Milken at si Jennifer, yan po ang mga mukha ng ating mga boto patrollers. Kaya't magbabalik po kami para i-report po sa inyo ang mga karagdagang kaganapan dito sa People's Park sa Davao. Balik sa iyo, Julius. Salamat, Ces Orenya Drilon. Sa Central Luzon naman, hindi po nagpatalo ang first-time voters o yung mga kabataang boboto sa unang pagkakataon sa Pampanga. Masigasig daw silang magiging tagapagbantay para sa malinis na halalan. Live mula sa Kapitolyo ng San Fernando, Pampanga, nagpapatrol, Pinky Webb. Maayap bengi sa iyo, Julius. Patuloy ang boto patrollers booth sa pagtanggap ng mga miyembrong 18 pataas para maging boto patroller o tagapagbantay sa malinis na halalan. Kanina, maagang gumising ang mga kabataan para magparehistro at maging boto patroller. Sinugod ng mga kabataan ang Kapitolyo ng Pampanga. Ito raw ang simula ng kanilang laban para sa pagbabago. Lahat sila maagang nagparehistro para makaboto sa halalan sa 2010. Pero mas naging excited sila dahil ngayon hindi lang sila ganap na botante, kundi tagapagbantay na rin ng malinis na halalan. Ito po yung oportunidad namin na manguna at sa magiging hakbang namin para sa isang bagong pag-asa. Gusto ko pong maging boses ng kabataan ngayon na nakikibaka at nakikisama sa anumang mga nangyayari sa ating gobyerno. May mga nagsulat din ng mensahe sa Ako ang Simula wall. Ilan sa nakasulat dito ay Ako ang Simula, Kabataan sa Pampanga, nagmula, Kabataan ang Pag-asa ng Bayan, kaya simulan natin ang pagboto para sa pagbabago. Umaasa ang mga kabataan na magiging hudyat ang halalan sa 2010 tungo sa pagluklok ng mga lider na tunay nakakatawan sa kanilang adhikain at tinitiyak na magiging mas maganda ang kanilang kinabukasan. Kasi this will be a make or break part para sa amin. We can't wait for another 6 years of failure. If we fail this 2010, kung sino yung magiging leader natin, that will be another 6 years and we can take another 6 years of agony. Julius, alam mo ba, sabi sa atin ng COMELEC San Fernando, karaniwan 25 lang na first-time voters, 25 ang nagpaparehistro sa kanila sa bawat araw. Pero alam nyo ba, ngayong araw, umabot ito sa 164. Nangyayari lang daw ito kapag last day
ng voters registration. Pero syempre, nangyari ngayong araw. Kabilang dito ang mag-inang Raquel at Ara Garcia na humabol na mag-register kasi itong si Ara ay first-time voter, di ba Ara? Ara, gaano ba ka-importante sa'yo ang 2010 election? Gusto ko pong makatulong para sa pagpili ng isang mahusay at mabuting at tapat na liderato para sa ating bansa. Exciting for first-time voters to finally vote? At saka gusto ko rin po ng pagbabago sa ating bansa. Gusto mo talagang isama nanay mo, si Raquel? Opo, kasi since new rin po kami dito sa San Fernando, nahikayat niya po akong bumoto. At ako rin po ay gustong bumoto sa 2010 elections para sa pagbabago. Ikaw, Raquel, excited bilang pareho silang boto patrollers ngayon, Raquel. Boto patrollers ho kami ngayon. Gusto ho namin bantayin yung aming mga boto at saka syempre yung pagpili ng tamang liderato sa aming lugar. Tsaka para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ano bang mga responsibilidad na palagay niyo pwede niyo gawin para matuloy nga itong malinis na halalan sa 2010? Yung kung meron tayong makikita na hindi naman tama sa tama ng botohan, pwede nating i-report ito o kaya tignan natin yung mga hotline numbers na para natin mabantayan para maging tama ang lahat sa ating boto. How about you? Kasama po akong magbabantay sa aking boto dahil para rin po ito sa aking kinabukasan. Okay, maraming salamat kay Raquel at Ara. Dakal salamat sa inyong dalawa. Thank you rin po. Thank you. At yan ang latest dito sa Pampanga. Julius, balik sa'yo. Salamat, Pinky Webb. Sa ibang balita naman, nahulog sa kamay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang umano'y supplier ng shabu sa lalawigan ng Zambales matapos masakote sa raid na ginawa sa bayan ng Iba. Exclusive, nagpapatrol George Carino. Kasunod ng buy-bust operation, pinasok ng PDEA ang bahay ng sospek sa St. Joseph Holmesville ng Barangay Palanginan dito sa Iba, Zambales. Nasukol ng PDEA sa loob ng kanyang tirahan ng sospek na si Ali Philip Omar. At ang dumampot sa kanya, ang PDEA Special Operations Group na pinamumunuan ni Major Ferdinand Marcelino. Si Marcelino ang namuno sa operasyon noon laban sa Alabang Boys. Pero iniimbestigahan din siya sa isyu ng suhulan. Kasi bago kami nag-conduct ng search warrant, bago natin in-implement yung search warrant, nag-buy-bust operation muna kami na nakabili pa kami sa kanya ng drugs. Ginawa namin yun just to be sure na nandito talaga siya at may drugs talaga siya. People of the Philippines, plaintiff versus Ali Omar alias Philip. Hindi nakapiyok ang suspect nang basahin sa kanya ang search warrant na inilabas ng Manila RTC Branch 29. Kasama ang mga opisyal ng barangay, pati na rin ang misis ng suspect. Sinimulang halughugin ng PDEA ang bahay ni Omar. May mga nakuhang baril, pati na rin ang iba't ibang klase ng bala. At natagpuan din ang isang supot na plastik na naglalaman ng shabu na tinatayang halos 1 kilo ang dami. Hindi tuloy na kumbinsi ng suspect ang mga otoridad na wala siyang kinalaman sa droga at informer daw siya ng pulis. May karapatan kayong manahimik. Lahat ng sasabihin nyo, maaaring gawing laban para sa inyo, okay? Tumutulong din ako sa kanila para ituro yung mga masasamang Subalit ako ngayon na siguro may nagbigay ng maling impormasyon at ako ang Sinundan pa namin to from Mindanao. Taga Mindanao kasi itong subject natin. Hanggang sa dito na natin siya natumbok at we considered him na isa sa pinakamalaki at pinakamalawak ang network dito sa Zambales na nagbabagsak ng drugs. Pati ang sasakyan ng sospek ay hinalughog at sa harap mismo ng sospek nakuha sa loob ng sasakyan ang isang pistola. Iniharap kanina sa piskalya ang sospek na si Omar at ipinakukulong ng piskal sa kasong drug trafficking at illegal possession of firearms. Ang tinitiyak ngayon ng PDEA, marami pang Alabang Boys at Philip Omar na hahantingin ang kanilang kampanya laban sa droga. George Carino, Patrol ng Pilipino.
Natuloy na rin kanina ang araw ng pambansang pagdiriwang para kay Pound for Pound King Manny Pacquiao. Naudlot ito noong Biyernes dahil sa H1N1 scare at maliban sa bagong boxing title na nakopona ni Manny, sa huling laban kay Hatton may bagong posisyon din siyang hahawakan sa gobyerno. Nagpapatrol Adrian Ayalin. Sinimula ng National Day of Celebration na itinakda ng Malacanang para kay Manny Pacquiao sa compound ng Department of Environment and Natural Resources. Dito ay pinaabot ng International Boxing Organization Light Welterweight Champion ang pasasalamat sa suportang tinanggap niya mula sa kanyang mga tagahanga. Maraming salamat po sa pagdarasal. Matapos ang maikling programa sa DENR, sinimulan na ang motorcade ni Pacquiao. Saan man dumaan ang convoy, nakaabang ang mga tagahanga ni Pacman. Hindi may kakailang popular pa rin talaga si Manny Pacquiao at inspirasyon nga siya ng masa. Pero ngayong isang taon bago mag-eleksyon, iboboto kaya siya ng masa kung sakasakali. Mas maganda na lang maglaro na lang siya. Marami siya natutulungan. Kung tatakbo, marami siya makakaaway. Galing, Pacquiao. Para sa akin, hindi na dapat siya tumakbo eh. Pwede naman siya maglingkod na hindi siya tumakbo eh. No comment lang ang sagot ni Pacquiao kung may plano na siya sa politika. Pero diretso naman siya sa Malacanang matapos umikot sa Kamaynilaan. Dito wala ring bahid politika ang interview ng host na si Presidente Arroyo. Na-knockout ka raw, sabi niya. He's bigger and stronger. Tapos sabi ko, sige, malalaman natin sa taas ng ring yan. Pagdating sa taas ng ring, akala ko bigger siya and stronger. Hindi pala niya kaya yung suntok ng mga sambayan ng Pilipino. Binigyan ng Pangulo ng espesyal na cake si Pacquiao na may disenyong hawig sa kanyang championship belt. Matapos ang courtesy call sa Malacanang, tuloy uli sa motorcade sa Makati ang People's Champ. Talagang happy ako. Wala namang politikang napag-usapan sa Malacanang. Wala. Maaaring iwas politika nga si Pacquiao pero may bago siyang mga posisyon sa gobyernong Arroyo. Itinalaga siya ng Pangulong Arroyo bilang Special Envoy for Peace and Understanding. Si Justice Secretary Raul Gonzalez naman, itinalaga si Pacquiao bilang Special Assistant to the Secretary of Justice on Intelligence Matters. Adrian Ayalin, Patrol ng Pilipino. Excited na si Aling Junicia Pacquiao sa nalalapit niyang kaarawan sa Biyernes. Katunayan, ipinakita pa niya ang pabulosong gown at ang kanyang sapatos na isusuot sa kanyang birthday party. Mula sa General Santos City, nagpapatrol Ann Santos. Ibang-iba ang dating ni Aling Junicia na kauwi lang mula Amerika. At sa pagdiriwang ng Mother's Day kahapon, inirampa niya ang kanyang Christian Dior shades na nagkakahalaga ng 15,000 pesos at Louis Vuitton bag na nasa 50,000 pesos naman. Ang mga regalo kay Aling Junicia, bongga rin. Secret love! Matapos ang kasiyahan, iba naman ang pinagkaabalahan ng ina ng People's Champ. Todo ensayo na siya ngayon sa ballroom dance para sa kanyang 60th birthday sa May 15. At dahil espesyal ang okasyon, isusuot ni Aling Junicia ang gown na nagkakahalaga ng $600 o halos 30,000 piso at sapatos na nasa 20,000 pesos naman ang halaga. Ito ang bago kong binili nga dancing shoes. Ipalabas na lahat ang talent ko sa kaarawan ko. Marami kami magdancing. Tuwang-tuwa naman ang mga kabarkada ni Aling Junicia sa mga biyayang tinatamasa niya. Ni minsan hindi raw lumaki ang ulo ng nanay ni Pacman. Sana hindi siya magbabago sa pagmamahal niya sa kanyang kaibigan at saka sa hirap at ginawa, ganun pa rin siya sa amin. Mabait siya at saka mapagbigay. May birthday wish naman para sa kanya ang nakakatanda niyang kapatid. Ayoko na sana siyang magka-love life. Tama na yung sumuporta siya sa mga anak at kaibigan niya. Wala na akong hanapin pang iba. Hindi kay bagong pag-ibig. Lumang pag-ibig sa tugtugan naman mga anak ko. Ann Santos, Patrol ng Pilipino, General Santos City. Sino ang... Ang latest naman sa mundo ng showbiz mula sa ating Star Patroller, Femela Baranda. Fem. Karen, boto para sa pagbabago. Yan ang nagkakaisang himig ngayon ng mga artista at musikero na aktibong nangampanya para sa malinis na halalan na mangyayari isang taon mula ngayon. Nagpapatrol, Mardo Mawal. Kapit bisig ngayon ng mga bituin para sa iba't ibang kampanya sa darating na halalan.
nakisa sina Edu Manzano, Arnel Pineda, Charis, Angel Locsin at iba pa sa krusadang Ako Mismo na hamon sa lahat na umpisahan ng pagbabago sa sarili. Sina Jim Paredes at iba pang musikero ang nasa likod naman ng 365 Days to Change campaign na countdown sa May 2010 presidential elections. Tayo mahiya maging idealistic at let's think of the best that we can do for this country. Si Yeng Constantino ang kakanta ng theme song ng campaign na unang maririnig sa 365 Days concert mamayang gabi sa Music Museum. Tataya ba tayo? Tataya ba tayo? Huwag natin isugal ang bayan natin. Kung lahat ng kabataan magkasama-sama, hindi pa huli lahat, kasi sabihin lang, hindi, bagsak na Pilipinas, wala ng pag-asa to, wala. Third world na tayo, forever na yun. Hindi. Magpaparehistro ako! Ito ang kilos ko! Kakaiba naman ang gimmick ni Jay ng Kamikaze. Nilunsad nila ngayon ang bus para sa pagbabago para hikayatin ng mga kabataan na magrehistro at bumoto sa susunod na eleksyon. Iikot sa buong bansa ang bus para hikayatin ng mga 18 to 40 years old na magrehistro. Suportado ito ni Sharon Cuneta, Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo, parokya ni Edgar at iba pang personalidad. Behikulo din daw ito para maipakitang may malasakit sa bayan ang mga miyembro ng banda. Mukha kaming mga siraulo, mukha kaming mga masamang tao, pero kung ano yung malit na bagay na pwede kong gawin para sa future, yun yung gagawin ko. Hindi rin daw for sale ang kanilang musika at ayon kay Yeng, wala silang ine-endorsong kandidato. Wala po kaming pinopromote na kandidato o mga partido. Ang gusto namin gawin, himukin yung mga kabataan. Magising sila, huwag niyong i-waste yung boto niyo. Hanggat maaari, huwag kayong hindi bumoto. Bumoto talaga tayo. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At susunod, ilang nag-aambisyong maging Pangulo nagharap-harap sa unang pagkakataon. Ang kanilang mga plano sa bayan, alamin nyo, live. Exclusive, dalaga pinatay sa saksak ng kanyang ka-live-in lolo. At concert na hudyat ng malawakang pagkilos para sa pagbabago, pupuntahan natin live sa pagbabalik ng TV Patrol World. Pinatay sa saksak ng isang lolo ang kanyang ka-live-in na 18 anyos na dalaga dahil sa matinding selos. Exclusive, nagpapatrol Sol Aragones. 7 taon nang magkarelasyon sina Karen Sasota, 18 anyos, at si Victor Lacumbra, 77 taong gulang. Kahit malaki ang diferensya sa edad, maayos ang pagsasama nila hanggang nalaman nila Cumbra na ibinigay ni Karen ang pinamili niyang mga dilata sa isa pa niyang boyfriend noong Sabado. Kwento ni Victor, pinagalitan niya si Karen. Sa galit naman daw ni Karen ay pinukpok siya ng kahoy sa ulo. Pero nang aminin ng babae na may iba pa siyang karelasyon, dito na raw nagdilim ang kanyang paningin. Naalala ko yung kutsilyong dala ko. Naksak ko na po siya. Binibigyan ko ng pera, binibigyan ko ng bigas. Yun na nga pinagsisintir sa kanya. Why ginagawa niya sa akin yun? 3 saksak ang tinamo ni Karen. Naitakbo pa siya sa ospital pero agad ding binawian ng buhay. Motibo, selos. Nagsisisi sila Cumbra sa ginawa niya at humingi siya ng tawad sa pamilya ni Karen. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa kanila. Pero ang mga kapatid ng biktima, nagulat dahil di nila alam na may relasyon ang dalawa. Kung sinasabi niyang mahal niya, bakit niya ginawa iyon? At niya pinatay, pwede naman niyang bugbugin, gulpe. O, siguro kahit gulpe, bugbog, mapapatawad namin siya kahit papano. Kahit nasa loob na ng kulungan, gusto pa rin sanang madalaw ng sospek ang burol ng kanyang dating live-in partner. Kinasuhan na ng murder ng San Pedro Police ang sospek at ang husgado na raw ang bahala sa proseso ng kaso nito dahil may edad na sila Cambra. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Live pa rin tayo dito sa Plaza Sugbu sa Cebu kung saan nagaganap ngayon ang isang libreng concert para sa mga volunteers ng PMPM. Hati po ang mga political leaders sa Cebu kung sino ang kanilang susuportahan sa darating na eleksyon. Noong 2004, malaking boto ang nakuha raw dito ng administrasyon pero di raw ito mangangahulugan na mauulit ito sa 2010. Thanking you all for giving me
the largest margin of votes in the whole country last May. Abot langit ang pasasalamat ni Pangulong Arroyo sa mga Cebuano dahil umamang daw siya ng 1,004,000 votes laban kay Fernando Poe Jr. noong 2004. Congratulations. Thank you. Ayon kay Sunstar Cebu columnist Frank Malilong, nagkaisa kasi noon ang mga political leaders sa Cebu na suportahan ang administrasyon. Pero magbabago raw ito sa 2010 elections. There is a sense of betrayal. I'm not saying that they think the president is guilty, or for that matter her husband or any of her or the members of her family. But every time the president is hit or her administration is hit one scandal after another, we also suffer because we somehow feel responsible for her presidency. Sa ngayon, may mga leader na nagdeklara ng suporta sa ilang kandidato ng oposisyon. For example, Gullias has gone on record that he is supporting Villar. And if Villar does not run and Cis Escudero runs, then he will support Escudero. And then there is Tami Osmeña, who said he's all out for Marojas. Ang may impluwensyang gobernador naman ng Cebu, di pati akong susuportahan ang susunod na kandidato ng administrasyon. I don't know if the fondness of the Cebuanos for GMA would be transferable. I cannot say that. Marami na raw mga presidentiables ang naniligaw ng suporta sa mga lokal na leaders dito. You can imagine what one united Cebu can do to a presidential candidate whom we can solidly support. Bukas pa rin ang mga prominenteng politiko rito sa pagpili ng mga kandidato mapa-administrasyon man o oposisyon. Kaya naman nagsisimula ng manligaw ang mga tatakbong pangulo sa mga kilalang politiko rito. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang ABS-CBN at partners ito para sa pagsisimula ng kampanyang Boto Mo, Ipatrol Mo. Live mula sa Makati City, nagpapatrol, Henry Umaga Diaz. Julius, dito nga sa Makati, formal nang nilagdaan ng ABS-CBN News at ng mga kapartner nito ang paglulunsad ng kampanyang Boto Mo, Ipatrol Mo, Ako ang Simula dito po sa Manila Peninsula Hotel dito sa Makati. Ito po ay pagsasanib ng puwersa ng iba't ibang samahan ng media, mga telecom networks at ganun din ang mga NGOs at mga pangunahing universidad para po masimula na yung pagbabago na ating minimithi sa tulong na rin ng sambayanang Pilipino gamit po ang makabagong teknolohiya. Kasama po sa mga lumagda sa kasunduang ito, bukod po sa ABS-CBN ay ang Globe Telecom, Bayan Telecommunications at STI. Gayon din po ang Philippine Star at Universal Motors Corporation. Tutulong din po sa Boto Mo, Ipatrol Mo, Ako ang Simula, siyempre ang COMELEC, NAMFREL, PPCRV, Pulse Asia at Business World. May partisipasyon din po ang Ateneo School of Government, UP School of Economics at Youth Vote Philippines. Mismong si ABS-CBN President, Ms. Charo Santos, ang nanguna po sa makasaysayang kasunduang ito. Ayon naman kay Maria Ressa, ang pinuno ng News and Current Affairs ng ABS-CBN, layunin ng Boto Mo, Ipatrol Mo ay mahikayat ang lahat na makialam. Kunan po ng litrato o video sa pamamagitan ng cellphones ang nakikita niyong paglabag sa batas ng eleksyon at ipadala agad ito sa ABS-CBN sa pamamagitan po ng tinatawag na MMS. Kaya't naririto ngayon at nagkakaisa ang malalaking telecom networks, media at mga pangunahing institusyon at ganoon din ng NGO para itulak po ang pagbabago sa lipunan na sisimulan sa pamamagitan ng isang malinis na eleksyon. In 1986, sabi nila, tama na, sobra na, palitan na. Well, nothing has changed. Tama na, sobra na, palitan na. It's time to change the entire system. And the only way you can do that is by getting all Filipinos to say, they've had enough. Let's change it. Hikayatin yung mga tao, hindi lang yung kabataan, pero yung kabataan mostly na mag-participate at sumanib sa movement para mabago natin yung sistema pampolitika dito sa ating bansa.
dahil may pag-asa pa tayo umunlad ulit. Wala yung paniniwala sa sarili natin kung anong makakapagpabago sa ating lipunan at hindi yun magsisimula sa ating sarili, walang mangyayari eh. So lahat ng pagbabago talaga sa atin nagsisimula. At kanina lang, Julius, ay tinaas ng mga lumagdar rito ang kanilang mga cellphones. Ito ay simbolo ng makabagong armas na gagamitin po tungo sa pagbabago para po makamtan natin ang isang malinis at makabulang eleksyon. At syempre, sa magitan ng boto mo, ipatrol mo, ako ang simula. Julius. Maraming salamat, Henry Umaga Diaz. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, ilan sa mga nagbabalak na tumakbo sa pagkapangulo sa 2010 nagharap-harap ang kanilang mga plano sa bayan alamin. Mga nasawi dahil sa bagyong Emong umabot na sa mahigit 50. At makiki-jamming tayo sa mga sikat na singer sa concert para sa pagbabago. Kababalik pa lang ni Senator Manny Villar mula sa Spain pero agad niyang hinarap ang mga akusasyon laban sa kanya habang siya'y wala sa bansa. Nagpapatrol Maricar Bautista. Welta agad si Senador Manny Villar sa mga nagkalat ng balitang nakipagkita siya kay Pangulong Arroyo sa labas ng bansa para hingin ang tulong nito sa pagharap sa ethics complaint laban sa kanya. Nililiwanag ko lang na hindi ako nakipagkita kay GMA, hindi kami nagkita at walang planong magkita kami ni GMA. Kaya nga nagulat ako at may nagbalita niyan, nakakatawa. Pero walang katotohanan yan at kung sino man nagsabi niyan, sinungaling. Iniimbestigahan si Villar dahil sa proyektong nagbenepisyo raw ang kanyang real estate business. Sa pagdinig kanina ng Committee of the Whole, 3 lang sa 11 bagong patakaran na gusto ng minorya ang tinanggap ng komite. Tumaas ang boses ni Senador Joker Arroyo nang ibasura ang hiling nilang limitahan lang sa kasalukuyang termino ang sakop ng komite. Some of us have also skeletons in their closet that any member in the Senate from way back can now be crucified by peers. Pero di apektado rito ang mga katunggali ni Senador Villar. Maybe he's alluding to himself. Nagpasaring din naman si Villar kay Senador Ping Lacson. Dapat daw ay buksan ang mga reklamo laban sa ibang mga senador dahil pwede nang imbestigahan ng Senado ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan nila kahit noon pa. Dapat sana sabayan na rin yung mga Desel Corbito na yan, yung mga Corazon Baleling na yan. Dapat i-bring up lahat yan dahil hindi naman pwedeng yung mga simpleng double entry lamang ang ating aasikasuhin dito sa Senado. Maski sinong senador na merong kasalanan noong 2001, after we took our oath as senators of the Republic, edi i-file sa ethics. Sisimula na ang preliminary inquiry sa Huwebes sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee of the Whole. Nakatakdang ipresenta ang umano'y mga ebidensya laban kay Senador Villar. Bagaman pinaaabisuhan ng senador, hindi pa rin tiyak kung siya'y haharap sa komite. Maricar Bautista, Patrol ng Pilipino. Kasabay ng paglulunsad natin ng boto mo, ipatrol mo, ako ang simula. Nagsama-sama din ang mga musikero at iba pang alagad ng sining para itulak ang pagbabago sa ating lipunan. Mula sa Green Hills, San Juan, nagpapatrol, Dina Corpus. Julius, ilang sandali na lang mag-uumpisa na ang inaabangang concert dito sa Music Museum. Tampok ang mga sikat na singer at banda. Lahat sila nagsama-sama para sa iisang mensahe. Kumilos ang lahat, lalo na ang mga kabataan sa darating na 2010 elections. Maghapong nag-ensayo ang mga artist dito para siguradong walang gusot sa pambihirang concert na binansagang 365 Days to Change, todo na to. Dahil eksaktong 365 days na lang, eleksyon na. Itinaon din ang concert para sa grand launch ng kampanya ng ABS-CBN na boto mo, ipatrol mo, ako ang simula. Kasama ng ABS-CBN dito sa concert ang Artist Revolution, Movement for Good Governance at Youth Vote. Tampok din sina Jim Paredes, Bituin Escalante, Yen Constantino at ang komedyanteng si Wanna Change. Kasama rin ang sikat na hip-hop dancers na Philippine All-Stars at mga
banda tulad ng Radioactive Sago Project at Datus Tribe. Inilunsad din dito ang kantang isinulat ni Jim Paredes na Maniwala Ka, ang opisyal na theme song ng Artist Revolution. Maniwala ka, may pag-asa ka. Lahat sila, iisa ang mensahe, ang maging aktibo ngayong eleksyon, lalong-lalo na ang mga kabataan. Ayon sa Pulse Asia, 60% ng mga botante ang nasa edad 18 to 40 at 9 million dito ang mga first-time voter. Kaya napakahalaga ng role ng mga kabataan. Hindi lang, not just the politicians. No? Masyado namang tayong spoiled. Hingin natin na magbago sila, tayo hindi magbabago, hindi tama yun. Ako po si Wanna Change. Ang masasabi ko lang sa kabataan, huwag naman kayong mga tamad at pasaway. Magrehistro na kayo ngayon na. Po natin ang lakas ng kabataan sa darating po na eleksyon na 2010 dahil kung makakaboto po tayo, kaya po natin makapagpanalo ng mga leader na karapat-dapat po sa posisyon. Julius, parami na nga ng parami ang mga taong dumadating dito sa concert na umpisa lang sa serye ng mga concert na gaganapin sa buong bansa. Ito ay may mensaheng kung may pakialam ka sa iyong bayan, kung may pakialam ka sa iyong mga kaibigan, sa iyong kinabukasan at sa iyong sarili, kailangan nating lahat kumilos at umpisahan ang pagbabago sa ating mga sarili. Julius? Maraming salamat, Niña Corpus. Umabot na sa mahigit 50 ang nasawi sa paghagupit ng Bagyong Emong sa Northern Luzon. Tinataya namang mahigit sa 600 milyong piso ang iniwan nitong pinsala sa mga ari-arian doon. Nagpapatrol Chris Zuniga. Bakas pa rin ang matinding pinsalang iniwan ni Bagyong Emong sa bayan ng Anda, Pangasinan. Pero higit pa sa mga nawasak na ari-arian, mas masaklap ang sinapit ng ilang residente roon. Ang pamilya Aspa, namatayan ng 3 anak nang tangayin ng bagyo ang kanilang kamalig. Alam kung paano kami umpisang lumangoy kasi biglang umikot yung kubo-kubo. Kalunos-lunos din ang sinapit ni Eva Garci na namatayan ng sanggol sa kasagsagan ng bagyo sa Bolinao, Pangasinan. Hindi kasi nila naisugod sa ospital ang anak na inaapoy ng lagnat dahil sa mga nagbagsakang puno. Kahit gusto namin itakbo, hindi pwede kasi walang madaanan ng sasakyan eh. Sa La Union, 3 naman ang nasawi, kabilang ang 2 mangingisda. Sa Cagayan Valley, nawala ng magulang at 3 kapatidang pamilagaran nang tangay ng malakas na agos ang kanilang bahay. Tatay ko nasa tuktok na daw ng bubungan. Kaya tapos, yun, natangay na sila ng agos. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Ifugao dahil sa landslide at hanggang ngayon, isolated pa rin ang lugar doon. Sa kabuuan, umabot na sa 56 ang nasawi sa Hilagang Luzon at Cagayan Valley. Aabot naman sa 624 na milyong piso ang halaga ng pinsala doon. Chris Zuniga, Patrol ng Pilipino, Pangasinan. May bagong low pressure area, 680 kilometers northeast of northern Luzon. Malayo pa ang low pressure area at wala pang epekto sa panahon. Manipis ang rain cloud sa Metro Manila at buong Luzon, ngunit maaring umulan sa hapon. Maulap at maulan naman sa Eastern Visayas, asahan din ng thunderstorms. Maganda ang panahon sa natitirang bahagi ng Visayas. Maaring umulan, ngunit di tatagal. Makulimlim sa Mindanao, dulot ng ITCZ. Maaring umulan sa Zamboanga, Cagayan de Oro at natitirang bahagi ng Mindanao. Kaunting kaalaman. Halos 1 taon mula ngayon, eleksyon na naman. Ito mga kakaibang kaalamang may kinalaman sa politika. Minsan nagkaroon ng emperor ng Pilipinas. Dineklara ng mga taga-Negros noong 1900s ang Republic of Panay at si Florencio Entranchado bilang emperor. Binaklas ng mga Amerikano ang Panay Republic noong 1926. Ang pinakamalapit na labang naman sa isang halalan ay ang laban ni Manuel Rojas at Sergio Osmeña noong 1946. Lumabang si Rojas ng 200,000 boto lamang. Ang pinakamalaking lamang naman ay noong 1981 presidential elections. Nahalal si Ferdinand Marcos ng 88% ng botante. Ang nakalaban niya ay si Alejo Santos at Bartolome Cubangbang, mga di kilalang kandidato. Ang politiko naman na nagsilbi sa pinakamahabang panahon ay si Pablo Cuneta. Naging vice mayor at mayor siya ng Pasay ng 50 taon mula 1947 hanggang 1997. Ito po si Kuya Kim, nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan, ang buhay ay weather lang. Susunod, mga nag-aambisyong mamuno sa bansa, kilatisin natin sa una nilang paghaharap live sa pagbabalik ng TV Patrol World.
naman sa isang forum sa Ateneo de Manila University ang ilang mga sinasabing may ambisyong magpresidente sa 2010. Inorganisa ng ABS-CBN News Channel ang forum bilang bahagi ng paglulunsad ng Boto Mo, Ipatrol Mo, Ako ang Simula. At live mula sa Ateneo sa Quezon City, nagpapatrol Willard Cheng. Julius, isang taon bago maghalalan, magsasama-sama sa iisang entablado sa unang pagkakataon ang mga gustong kumandidatong presidente sa 2010. Panauhin sila sa Leadership Forum ng ANC o ABS-CBN News Channel at Ateneo School of Government bilang bahagi ng countdown sa halalan sa 2010. Boto mo, ipatrol mo, ako ang simula. 5 sa mga posibleng kandidato ang nandito. Sina Senador Chis Escudero, Mar Rojas, Richard Gordon, Defense Secretary Gilbert Chodoro at Pampanga Governor Ed Panlilio. Hindi naman nakadalo si Senador Ping Lacson dahil may sakit ito. Si Senador Manny Villar kasalukuyang nasa sesyon sa Senado. Tumanggi namang dumalo sina Vice President Noli de Castro, Senador Loren Legarda at MMDA Chair Bayani Fernando. Hindi pa ito debate ng mga posibleng kakandidato. May one-on-one muna sila sa mga host na sina Tina Monzon Palma at Ricky Carandang at sasagutin ang tanong ng mga manonood kung ano ang gagawin nila kapag naging pangulo na sila, mga solusyon nila sa krisis sa ekonomiya at may mga hindi gaanong seryosong tanong din para mas makilala pa natin ang mga kandidato. Puno ang Leong Hall ng mga estudyante ng Political Science sa Ateneo na mga first-time voters din kung sakali. Kaya mapapaginabangan nila ng husto ang forum na ito. Live na mapapanood ang forum na ito hanggang alas 9 ng gabi sa ANC o ABS-CBN News Channel. Malay natin, isa sa mga magiging pangulo isang taon mula ngayon ay nandito sa Leong Hall. Balik sa iyo, Julius. Salamat, Willard Cheng. Bahagi po ng paglulunsad ng ating Boto Mo, Ipatrol Mo, Ako ang Simula, ang pag-alam sa pulso ng bayan. Makilahok sa ating survey. Ang tanong po natin, sino sa tingin mo ang dapat tumakbo bilang Pangulo sa 2010? Pumunta lamang sa aming website sa abs-cbnnews.com at bumoto na! Superstar si Charisse, kasunod ng muli niyang wow performance sa Las Vegas. Kinoronahan naman bagong Miss Earth Philippines ang kontrobersyal na kandidata mula Negros. Nagpapatrol, Mari Damawal. Miss Philippines Earth 2009 is Province of Negros. Matamis ang panalo kagabi ni Sandra Seifert bilang Miss Philippines Earth 2009. Parang kailan lang kasi na ma-disqualify siya sa Binibining Pilipinas dahil sa kanyang sexy pictorial sa isang men's magazine noon. Pero sa pagkakataong ito, nagwagi pa rin si Sandra. Miss Philippines Ecotourism, si Adi Adelantar mula Victoria City. Miss Philippines Fire, si Patricia Marie Tumulak mula Quezon City. Miss Philippines Air, si Michelle Martha Braun. At Miss Philippines Water, si Catherine Loyola mula Sydney. I'm so grateful and I promise we will do a good job, so watch out for us. Hataw naman muli si Cherry sa Las Vegas sa dinumog na concert ni David Foster and Friends sa Mandalay Bay. Mismong si David at si Cher ang nagpakilala kay Charisse. 16-year-old Charisse! May mahigit 12,000 tao ang nanood, karamihan mga Pinoy. The cheer from the Filipinos here. Nagpasalamat din si Charisse kay David at Oprah Winfrey, gayon din sa kanyang mommy Raquel. He's my hero, David Foster. And of course, I want to thank Oprah and Lisa for believing in my dreams. And, you know, I always cherish her every single day. Mommy, I love you so much and happy Mother's Day. Tampok din sa show sina Clay Aiken, Danny Osmond, Ryan McKnight at Paul Anka. Pero pinaka-finale si Charisse na binansagan ni Foster na susunod na superstar singer mula sa Pilipinas. Mario Dumawal, Patrol na Pilipino. Noon pa may bilib na ang ABS-CBN sa kakayahan at pagkakaisa ng mga Pinoy. Dahil sa diwa ng bayanihan, pinanganak ang Bayani 1 para isulong ang pagtutulungan ng bawat Pilipino. Sa ating 2005 year-ender, inilunsad ang Ako ang Simula. Taong 2007 naman, isinilang ang Boto Mo, Ipatrol Mo at ang bagong simula noong 2008. Bago po kami magtapos, ihatid namin sa inyo ang music video ng Bagong Simula.
Sinasalamin nito ang ating hangarin para sa tunay na pagbabago kasamang ating pag-asa para sa malinis at makabuluhang halalan sa 2010. Kapamilya, ang pagkilos tungo sa pagbabago ay nagsimula na. Ituloy-tuloy na po natin ito. Makilaok na sa boto mo, ipatrol mo. Ako ang simula. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.